Nagsimula ang pelikula sa magkasintahan, sina Alex at Jen, papunta sa weekend camping trip. Pupunta sila sa lugar na tinatawag na Blackfoot Trail, kung saan mayroong magandang lawa at talon. Lumalabas na madalas pumunta doon si Alex noong bata pa siya, kaya sabik siyang ipakita ito kay Jen. Maya-maya, nakarating sila sa provincial park, kung saan nagrehistro si Alex sa checkpoint. Sinabi ng tanod ng gubat na ang Blackfoot Trail ay matagal nang isinara dahil sa mga bandido na sumisira sa lugar. Iminungkahi niyang pumunta sa ibang lugar, ngunit tumanggi si Alex. Ipinaliwanag niya na gusto niyang ipakita sa kasintahan ang lawa sa kahit na anong paraan. Pagkatapos ay sinuhulan niya ng pera ang tanod ng gubat at pinayagan silang makapasok. Nang maglaon, habang kinukuha ni Alex ang backpack mula sa likod ng sasakyan, napansin niyang ginagamit ni Jen ang kanyang cellphone, na ikinainis niya. Pinagalitan siya nito, sinabing mas interesado siya sa kanyang cellphone kaysa sa kalikasan. Ikinagalit ito ni Jen ngunit humingi siya ng tawad at nangakong hindi na niya gagamitin ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay pinatay niya ito at inilagay sa bulsa sa gilid ng backpack. Kasunod nito, sumakay ang mag-asawa sa bangka at nagsagwan sa lawa upang simulan ang kanilang paglalakad. Pagdating nila sa baybayin, naaksidente si Alex nang ibaba niya ang bangka at malubhang nasugatan ang kanang daliri. Nakaramdam siya ng matinding sakit, ngunit sinubukan niyang magmukhang matibay at sinabing maayos ang lahat. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Jen ang first aid kit na dala niya, na kinabibilangan ng bear spray at flare. Ngunit pinagtawanan siya ni Alex, iginiit na hindi kailangan ng mga ganitong bagay dito. Di nagtagal, nagsimula ang magkasintahan sa kanilang paglalakbay at nakaramdam si Jen ng kaba sa kanilang paligid. Nakarinig siya ng kakaibang ingay sa daan na nagpakaba sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni Alex na ligtas sila. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang pagkabata, naaalala kung paano niya nilakad ang daan na ito ng maraming beses noon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtayo ng tent ang magkasintahan para sa gabi at nagsimula ng apoy. Pagkatapos ay pumunta sila sa lawa at nagsaya sa paglangoy at pakikipaglaro sa isa't isa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang misteryosong figure ang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang oras, umalis si Alex upang magsibak ng kahoy para sa siga. Pinilit ni Jen na isama siya dahil natatakot siya, ngunit hiniling sa kanya ni Alex na manatili doon. Pagbalik ni Alex na may dalang kahoy, napansin niyang may kausap itong lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Brad at sinabing marami siyang nahuli na isda. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jen na inimbitahan niya siya na manatili para sa hapunan dahil hindi niya makakain ang lahat ng isda ng mag-isa. Nang marinig ito, hindi mapalagay si Alex at nagpalit ng damit sa tent. Pagkatapos ay tinawag niya si Jen sa loob at tinanong kung bakit kailangan niyang mag-imbita ng isang ganap na estranghero. Iginiit niya na si Brad ay mabuting lalaki, ngunit si Alex ay nananatiling may pag-aalinlangan. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, naramdaman ni Brad ang kanilang pag-aalinlangan at nagpas siyang umalis upang hindi sila maabala. Ngunit nagbago ang isip ni Alex at hiniling sa kanya na manatili, na nagsabing ito ay hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, ang tatlo ay nagluto ng isda at kumain sa paligid ng siga. Binanggit ni Alex na ilegal ang pangingisda sa lugar na ito, ngunit sinabi ni Brad na hindi niya kailangang sumunod sa panuntunan. Ibinunyag niya na isa siyang gabay sa paglalakbay na tumutulong sa mga turista na tuklasin ang kagubatan. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa trabaho ni Alex, kung saan ipinaliwanag ng huli na nagmamay-ari siya ng landscaping business. Nang marinig ito, gumawa si Brad ng racist na komento, na nagsabing maaaring Mexican si Alex dahil sila ay sanay sa ganoong trabaho. Sinabi din niya na siguradong mababa ang sweldo. Ngunit ipinagtanggol ni Jen ang kanyang kasintahan, nilinaw na ang kanyang trabaho ay mas mataas ang antas sa kalikasan. Habang lumilipas ang oras, naging kakaiba ang ugali ni Brad. Nagbibiro siya ng ilang masakit na biro at umihi sa harap ng magkasintahan na ikinagalit nila. Hindi lang iyon, nakikipag-flirt din siya kay Jen at sinabing maswerte si Alex na nagkaroon ng ganoong babae. Binanggit niya na kung siya ang kasintahan ni Jen, isasama niya ito upang makita ang talon at lawa. Iginiit ni Alex na plano nilang bisitahin ang lugar na iyon, ngunit iniisip ni Brad na maaaring hindi alam ni Alex ang tamang ruta. Kasunod nito, tumayo siya at sinimulang hamunin si Alex. Nagtanong siya tungkol sa hindi pagkakaunawaan na binanggit ni Alex kanina. Ibinunyag ng huli na naniniwala siya na maaaring mapanganib ang isang estranghero sa kakahuyan,
kaya naman nag-alangan siyang imbitahan siya sa hapunan. Nakakagulat na naintindihan ni Brad ang kanyang mga dahilan at sa wakas ay nagpas siyang umalis. Ngunit bago iyon ay iniabot niya kay Jen ang underwear nito na nakalatag sa lupa. Pagkatapos, pinagalitan ni Alex ang kasintahan dahil sa pag-imbita ng gayong weirdo sa kanilang camping at humingi ito ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang panatilihin ng palakol sakaling bumalik si Brad para saktan sila. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa sumunod na umaga nang magising ang magkasintahan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Napansin ni Alex ang bakas ng paa sa daan ngunit nagpa siya na huwag sabihin kay Jen. Sa sangang daan, nagulat siya nang piliin ni Alex ang mas maliit na landas kaysa sa mas malaki, ngunit nagtiwala siya sa kanyang kasintahan at sinundan siya. Pagsapit ng gabi, muli silang nagtayo ng kampo at siga. Napansin ni Alex ang sugat sa kanyang paa at napagtanto na ang bangka ay malubhang nakapinsala sa kanyang kuko sa paa. Napangiwi siya habang mahapdi niyang tinatanggal ito at nilinis ng alak ang sugat. Pagkatapos ay isinabit ni Alex sa sanga ang mga medyas na nababad sa dugo at natulog. Pagsapit ng madaling araw, nagulat si Jen sa ilang mga ingay kaya mabilis niya itong ginising. Sa una ay pinakalma siya ni Alex ngunit nag-alala rin siya nang lumakas ang ingay. Nag-aalala sila na baka bumalik si Brad, ngunit biglang huminto ang ingay. Sa umaga, tiningnan nila ang medyas na nababad sa dugo at sirang puno sa malapit na nagpapahiwatig na may malaking hayop na naakit sa dugo at naghahanap ng pagkain. Natakot si Jen at iginiit na umuwi. Gayunpaman, hinikayat siya ni Alex na manatili at tiniyak sa kanya na sulit ang paglalakbay. Sa sumunod na eksena, habang naglalakbay ang mag-asawa sa kakahuyan, bigla silang nakaamoy ng malakas at mabahong amoy. Sinundan nila ang pinanggalingan at laking gulat nila nang matuklasan ang hayop na ganap na tinanggalan ng laman loob. Tila napunit ito at kinain ng mas malaking hayop. Naiinis si Jen at naglakad palayo doon. Hindi nagtagal, napunta siya sa mga sanga at nadismaya. Sinabi niya na gusto niyang umalis, ngunit pinakalma siya ni Alex at tiniyak sa kanya na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, sa wakas ay narating na nila ang tuktok ng burol at nagsimulang magdiwang. Ngunit ang kanilang kagalakan ay mabilis na napalitan ng pagkasindak nang mapagtanto nila na walang lawa, sa halip ay 1 milya ng kagubatan sa paligid nila. Hindi makapagsalita si Alex dahil sigurado siyang tinahak niya ang tamang landas. Si Jen na nag-aalala ay nagtanong kung kailan siya huling pumunta rito, kung saan ipinahayag niya na noong high school pa. Galit na galit, hinanap ni Jen ang kanyang cellphone na inilagay niya sa backpack. Sinabi ni Alex na walang signal dito, ngunit iginiit niya na dapat nilang subukan. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa cellphone, at sa wakas ay inamin ni Alex na tinanggal niya ito sa bag at iniwan sa kotse. Sinabi niya na nag-aalala siya na ipagpatuloy niya ang paggamit ng cellphone sa kanilang paglalakbay. Nang marinig ito, tuluyang naubusan ng pagtitimpi si Jen at nagsimulang sigawan siya. Pinagalitan niya ito sa pagdadala sa kanya sa gitna ng kawalan ng walang mapa o cellphone at sa paglalagay sa panganib ng kanilang buhay. Tinawag din niya itong talunan at pinuna kung paano siya palaging gumagawa ng mga walang ingat na bagay para lang mapabilib siya. Sa sandaling ito, nagsalita si Alex at ibinunyag na plano niyang mag-propose sa kanya sa tabi ng lawa. Dahil dito, hindi makapagsalita si Jen at sa wakas ay kumalma na siya. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad pababa at nagtayo ng tent nang sumapit ang gabi. Kinaumagahan, isang malaking hayop, malamang na oso, ang sumisinghot sa paligid ng kanilang tent, ngunit hindi ito napansin ng magkasintahan. Nang magising sila, bumaba sila nang hindi nila alam kung nasa tamang direksyon sila. Sa gabi, napagtanto nilang wala na silang pagkain. Pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang huling bote ng alak at humingi ng paumanhin si Jen kay Alex para sa kanyang pagmamaktol. Sinabi niya na ang mga bagay ay maaaring maging mas masama pa, ngunit ang mahalaga ay magkasama sila. Naintindihan naman ni Alex at humingi din siya ng tawad sa pagdala sa kanya sa gulo na ito. Ang dalawa ay nagsimulang magsalo sa matamis na halik ngunit nagulat sila sa biglaang dagundong ng hayop. Ito ay ikinatakot nila na nagudyok sa kanila na mabilis na umalis sa loob ng tent. Kinaumagahan, nakarinig ang mag-asawa ng malakas na ingay mula sa labas na mas ikinagulat nila. Ibinaba ni Alex ang zipper ng tent at nakita ang isang malaking itim na oso sa di kalayuan. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang palakol ngunit napagtanto niyang naiwan niya ito sa tabi ng siga. Pagkatapos ay isinara niya ang zipper at nagdasal na umalis ang oso. Ngunit ilang sandali pa,
Nang muling buksan ni Alex ang tent, nakita niya ang oso na direktang sasalakay sa kanila. Natatarantang kinuha ni Jen ang kanyang anti-bear spray, ngunit dumulas ito sa kanyang kamay nang biglang pumasok ang oso sa tent. Pagkatapos ay nasugatan nito ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pagkawala ng maraming dugo. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, matapang na tumayo si Alex sa harap ng kasintahan. Naghanda siyang harapin ang oso ngunit madali siyang nadaig nito at nasugatan ang kanyang binti. Sa sandaling ito, sa wakas ay ginamit ni Jen ang spray na naging dahilan upang tumakas ang oso. Sinubukan niyang gamutin ang sugat ni Alex ngunit muling nagpakita ang oso. Kinaladkad nito ang kawawang lalaki palabas ng tent at nagsimulang punitin ang kanyang laman. Napagtanto ni Alex na hindi siya mabubuhay, kaya hinimok niya si Jen na tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Nag-aalangan siya noong una dahil ayaw niyang iwan ang kasintahan. Ngunit nang tuluyang mapatay si Alex, hinawakan niya ang singsing at tumakbo palayo doon. Naglakad si Jen sa kagubatan ng walang tiyak na patutunguhan, at malabo ang paningin dahil sa pagkawala ng dugo at trauma. Naubos nito ang natitirang enerhiya at nawalan ng malay sa malaking bato. Nang magising siya, sumigaw siya para humingi ng tulong ngunit walang epekto. Isinuot ni Jen ang singsing sa daliri at hindi nagtagal ay narinig niya ang ungol ng hayop sa di kalayuan. Agad siyang umakyat sa puno na may matinding paghihirap at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagising si Jen sa tunog ng helicopter na lumilipad sa itaas. Desperado siyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit hindi siya napansin ng chopper at umalis. Bagamat pinanghihinaan ng loob, nagpatuloy si Jen sa paglalakad pababa at sa lalong madaling panahon nakahanap ng talon sa daan. Uminom siya ng tubig doon at tiningnan ang sugat sa kamay niya. Nang mapagtanto niyang lumala na ito, maingat niyang nilinis ito at binalot ng tela para matigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay kumain si Jen ng nakitang prutas, nang hindi alam kung nakakain nga ba ang mga ito. Ngunit ang kanyang sandali ng pagpapahinga ay naputol nang lumitaw ang malaking oso at nagsimulang habulin siya. Sa sobrang pagod, bumaba siya sa mabatong gilid sa kanan ng talon. Nagawa niyang magtago mula sa oso ngunit nadulas at nahulog ng ilang metro, at nabali ang bukong-bukong. Pagkatapos ay gumawa ng splint si Jen gamit ang kalapit na sanga at nagpatuloy sa paglalakad. Sinindihan niya ang flare sa gabi at ginamit ito para gabayan siya pabalik sa parke. Kinaumagahan, naglalakad pa rin si Jen sa kakahuyan ngunit hindi nagtagal ay nahimatay dahil sa panghihina. Paggising niya, may napansin siyang hayop sa di kalayuan. Pagkatapos ay bumangon siya at sinubukang sundan ito, ngunit hindi nagtagal ay nakarating siya sa inabandonang bangka sa baybayin ng lawa. Ginamit ni Jen ang kanyang huling kaunting lakas para magsagwan at magtungo sa checkpoint. Pagdating doon, bumagsak siya sa lupa at natagpuan ng grupo ng mga turista. Napansin siya ni Brad na gumagabay sa mga turistang ito at nagmamadaling tumulong. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.